Eds, bibigyan daw ng kotse si Beyonce. Motor na may tricycle daw yan. Oh, ano dapat? Kaya lang muna. Mahirap yung ano ba, pagkakakitaan. Business muna? Ha? Business muna nila? Ay, wag na yung business. Kutsi na tayo, wag na tayo. Saka na yung business. Sinasabi si Beyonce. Ano sinabi mo? Ay, tricycle, pang masalong-salong lang yan. Cruise ship guys, wag niyong kalimutan mga titas, cruise ship. Oh. Hong Kong, Singapore, no? So yun na, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, nagbabalik para sa isa na naman pong reaction regarding nga po dito sa live stream ni, ni Red Zane guys. At ang connected naman po ito sa ating title na ang EDC, merong kumbaga parehong utak practical. So yan guys, actually medyo na-discuss ko na to last time, yung pinakalas na upload ko. Pero this time kasi guys ay nagsalita si Kalingap Edu. So papasadahan natin ulit. And ang isang magiging topic natin dito guys ay yung parang nagpaplano po sila na mag-cruise. Kumbaga ay sasakay sa barko sa cruise ship from Hong Kong to Singapore. So yan, papasadahan din po natin. At bago po tayo tumuloy dun guys, syempre huwag po natin kakalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. So sa lahat na rin po ng mga Kalingap partners and reactors. So guys, bago tayo tumutuloy doon, at huwag po natin kalimutang mag-thumbs-up. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, papindot na rin po yan guys. So samahan po ninyo ako, let's go! Yes, sir. Kuya Redzen, willing pala si Tita Dance para sa kotse ni Beyonce. Ay grabe, Jay, may kotse daw si Beyonce. Nice. Swerte naman ni Beyonce. Ano masasabi mo doon, Eds? Eds, bibigyan daw ng kotse si Beyonce. Motor na may tricycle daw yan. Oh. So yun guys, ang sagot ni Papa Eds, may motor na may tricycle pa. So yun guys, kumbaga parang narinig ko na rin ito kay Beyonce dun sa video naman po ni Dr. Lab po, Pero ituloy po natin guys. Ano dapat? Kaya lang muna. Yung pagkakakitaan, negosyo. No? Yun. Tama. Actually, nasuggest ko na rin po yan. And yan din po kasi yung gusto ni gusto ni Tita Dance na talakay din po niya yan nung video ni sa video po ni Dr. Lab. So tama po. Tama talaga na negosyo talaga kasi ang kotse, guys, talaga yan Kumbaga, hindi naman magandang investment yan kung gagawin lang na pamporma o kaya pang service o kaya masabi lang na may kotse po malaking liability po yan guys. And na-experience naman po lahat niyan sa lahat po ng mga may sasakyan po siguro at tayo naramdaman din natin yan dahil meron din po tayo kahit papano So yun, bakit liability guys? Kasi unang-una may maintenance po yan and tsaka bagsak ang presyo po niyan. Paglabas pa lang po sa kasa, nagde-depreciate na po kaagad yung price niya. Kumbaga, pagka binenta mo ulit yan, nakabawas na kaagad ng at least 100,000 kaagad yung ibinagsak ng presyo niyan. So, na yon pamporma. Kumbaga, hindi siya ganun ka-importante kung ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po kay Beyonce po Ito naman guys, ko lang, sarili ko lang opinion kasi nakikita ko na rin naman po yung sitwasyon. Kasi guys, tama talaga na negosyo, yung talagang mapagkakakitaan po nila, Dahil alam naman po natin lahat na, yun, si Beyonce nga lang po kumikita, galing po sa mga binibigay ng sponsors ng Kalingap,
ay galing kay Kalingap Rab. And ganoon na rin po sa kanyang mga pagka-ambassadress sa ano ba yun, kay elegansya. And siguro may iba pa guys. So yun, and so sayang naman kung kotse ka agad ang uunahin imbes na negosyo, kasi yung kotse magagaling din po sa sponsors yan kung sakasakali, di ba? So tuloy naman po natin at malaman naman po natin kung ano naman po yung idea ng ibang K-boys na kasama nila ngayon. Gansi, hanap buhay. Yung Yo! una kotse. Oo, luho naman. Luho daw. Ayaw po ng K-boys ng mas pa, negosyo daw. Yes. Kahit si Papa Eds ayaw din. Practical. Yan, practical. Sa bagay, Walang sense yung, ma-maintenance sila. Gasolina. Kasi saan nila kukunin yun? Tama. Ang galing. Talaga, kumbaga, Kalingap Rab, alam nyo naman yan. Kumbaga, talagang subok na niya lahat. Saan magagaling yung panggasolina, maintenance, lahat po yan. Pinagkakagastusan. So, ang mahal po ng gasolina, guys. Grabe. At yung 1 litro mo, saan ba abutin yun? Maigsi lang. wala man trabaho walang pinagkakakitaan. Ang may trabaho lang sa kanila, si Biancy. Yun, si Biancy. Kalingap. Kasi trabaho ng Biancy yan eh. Tama. So, di talaga pabor. Di tayo pabor doon, Kahit ako di man. Dapat ang bilan nila, si Bulong. Ha? Meron. Meron naman ako. Maintenance, Meron may tinasasakyan, kala mo yun. Tama. Sasakyan pa namin maintenance sila, pati yung bahay na. Tama. Yun. Isa pa yun guys, yung sinabi naman po ni Kalingap Ian. Hindi lang maintenance ng sasakyan, kundi maintenance din ng bahay nila. Kasi ang bahay po natin, kailangan din po ng maintenance niyan. May mga nasisira dyan, sabihin na natin yung mga gripo, etc., shower, and mga lutuan, pintura, may mga bubong din po yan. So yun, kumbaga, ang daming pagkakagastusan po. Yan. Grocery store. Yan. Sila na mga supply ng bigas. tama. Marami din nagsasabi dito. Hindi kami pabor. Kasi tama man. Tama talaga. Yan, dyan ka bibilib sa mga guys sa mga netizens, kasi hindi naman po lahat ng mga netizens ay hindi nag-iisip. Karamihan po yan guys ay nag-iisip din ng kung ano yung magiging tamang desisyon para nag-share sila ng ideas para kay Biancy kung ano yung makakabuti sa kanila. So shout out po sa lahat ng mga netizens. Si Kalingap Rab na mismo nagsabi guys na kaso luho na yun kaso wala pa naman silang Yun, nabanggit ni Kalingap Ian, liability, tama po. Meron ng negosyo. Kung pag-deliver, pwede. Oo. Yung panghakot. Di, yung panghakot ng mga Mga paninda. Oo, yung Aywan, hindi, pero man yan. Mahirap din yun. Naku, Kalingap Ian, bad idea po yan. Galing na po ako dyan sa suggestion mo, pampasada raw na private. Kulurong po ang tawag doon guys. Kumbaga, nung wala pa kasi, nung nilalakad ko pa franchise ng aking dalawang UV, isang high ace tsaka isang adventure po guys, no. Ay delikado po 'yon kasi pagka nahuli ka, 200,000 po ang multa nun. Naku, malaking bagay po 'yon. Ngayon, pag kinuhanan naman po ng franchise kagaya po ng UV ko, ang ang franchise po dati nung kinuhanan ko, ang bawat isa po ay 220,000. Kumbaga mabigat din. Kaya hindi ko rin may sasuggest yung idea ni Kalingap Ian na private na ipapasada. Kasi kolorong po ang tawag doon. Bawal po yun sa LTFRB. Pag nahuli, yari, impound. Yun. Pandemic. Kahit si Papa Eds, yun din ang gusto niya.
Ayaw niya ng kotse. Kaya Edso lang daw ibigay. Oh. Kahit si Papa Eds ayaw din ng kotse. Gusto niya negosyo. Tama. Negosyo talaga. Yung babuyan po ay hindi forever. Hindi naman kasi ano yan eh. Pag tinamaan, ito, wag naman sana. Kasi pag ang negosyo ng babuyan, parang angkal siya lang yun eh. Tama. Para ka nag-iipon lang. Kung kukunti. Pero marami na ano na kumikita talaga sa baboy. Depende po. Yun, pwede. Yun sa mga anak ng baboy, di ba? Yung mga ay si Dr. Love daw ang may gusto ng kotse. Di po. Naku. Naku, Dr. Yari. So yun guys, si Dr. Love daw may gusto ng kotse. Sabi ni Red Side ay hindi. So balikan po natin yung yung vlog po ni Dr. Love guys, no, kung saan po nag-umpisa ito. Itong usapin na ito para hindi na natin kukunin ng yung portion lang na nagsalita rin si Viancy. Yan. Ano prepared na kotse? Ano prepared mo na kotse? Toyota. Nako. Fortuner na lang, maganda. Nako. May nagsuggest ng Fortuner. Sino yun? Pauwi nyo na yung sito. Kay Don na kung natin yan. Si Marimar. Yan po, sabi ni Tita Dins, willing daw siya. Nako. Magpakotse at kayo lahat para kay Beyonce. Mga titas kong magaganda. Oh, si Tita, ano? Sino? Tita Rexy. O, Tita Rixie. Ayan na. O, Sir Lito. Possibility. Business muna. Ha? Yun. Nagsalita si Tita Dens guys. Na ang gusto ni Tita Dens talaga ay yung katotohanan. Kung ba practicality. Negosyo daw muna. Bago yung kotse na yan. Yun. Business muna. Yung business. Ala? Saka na yung business. Ang business, Yari. madali na lang pag may kotse. Nako. Pwede. Saan ka makarating kung magninegosyo ka, wala ka sasakyan? So yun guys, ang gusto ni Tita Dens ay talagang negosyo. Which is, kung mag-iisip ka, tama po yun. Kung para kay na Beyonce, negosyo talaga. Kasi nga, wala pang pinagkakakitaan ng mga magulang, no? And yun guys, madali na lang daw ang kotse. Pagka Actually, guys, kung iisipin mo talaga yung the bigger picture ng life ni na Beyonce sa ngayon. Pag, kunwari, magkaroon sila ng negosyo at kumikita, ay parang hindi pa rin po pwede na kotse ka agad yung kukunin. Para sa akin lang to opinion na to kasi may mga kapatid po siya guys. May mga kapatid siya. Meron pa nga baby kumbaga, mas maganda na i-secure muna yung future nila. Paghandaan po muna bago yung luho. Kasi yung kotse, hindi po talaga matatawag na yan na batawag doon, necessity. Kumbaga, liability po talaga yan guys. Lalong-lalo na hindi naman po ginagamit na pagkakakitaan. Kumbaga, lang, pamporma lang. So yun guys, yun naman po ay aking sariling suggestion na pag kumikita yung negosyo, magkaroon ng negosyo, ay i-secure po muna yung mga kapatid din ni Beyonce. Di ba guys? So yun, tuloy po natin. Ay, may sinasabi si Bians. Ha? Dok, may sinasabi si Bians. Ano sinabi mo? Ay, tricycle, pang Yun. masalong-salong lang yan. So yan guys. So parehong-pareho po ng sinabi si Papa Eds tsaka si Viancy. May motor na tsaka tricycle. Binigay po yan ng mga supporters din ng Edsy tsaka si Kuya Val. So kung hindi ang purpose po kasi na binigay ni Kuya Val yan tsaka yung mga supporters ng Edsy po ay para pagkakitaan. So yun po muna. Pwedeng gamitin yan. May idea sila dati, yung panghakot ng isda, yan, kumbaga, hakot, mabilis na, mabilis na pagkakakitaan po yun, guys. Yung buy and sell, kumbaga, hahakutin doon, tapos ibagsak mo dito. So yun, pera ka agad yun, mabilis na pagkakakitaan. Kumbaga, sipag lang ang kailangan, since wala naman pong ginagawa yung tatay po nila, pwede niyang gawin yun. Ang galing. So yun po, connection po sa ating title, yun na po, yung dalawa, si Viancy tsaka si Papa Eds, parehong utak practical. So, yun. Di na pambayan yan. Mabihira di. Bayan tayo Yung kailangan 4 wheels. Bayan tayo Di ba?
And ito naman guys, sa isa huling topic po natin, yung pinag-uusapan naman po dito guys ay nananawagan po ulit para mag-cruise daw po sila. So yan guys, ito naman hindi naman kumbaga pag-uusapan lang natin at saka siguro hindi naman po final, kumbaga idea lang ni Red Sen po ito, tsaka mga K-Boys po siguro. So yan, tuloy natin. Abangan nyo guys, abangan nyo. Shoutout Kuya Red Sing. Ems, Cyrus Kamba. Kamsakdan. Thank you po. Cruise ship guys, wag nyo kalimutan. Mga Yun, titas, cruise ship. malupit. Cruise ship daw. Hong Kong, Singapore, no? Grabe yan guys. Hong Kong, Singapore. Yun guys, gusto nilang mag-cruise. Panawagan sa mga titas. Yan. Cruise ship guys, cruise ship. May alam ba kayo dito kung magkano ang sakay ng cruise ship guys? Yes. And since nagtanong naman po si Red Sen guys kung may alam tayo, sinubukan na rin po nating mag-research po At ito nga po sa company ng Costa, ang per head po nagagastusin na mag-cruise from Hong Kong to Singapore. Guys, hindi po kasali dito yung hindi pa kasali dito yung airfare o pamasahe sa eroplano nang papunta sa Hong Kong. At yung pag bumaba ka na ng cruise ship sa Singapore, hindi pa rin po kasali yung pamasahe ng from Singapore to Philippines. And excluded pa rin po yan yung mga hotel na gagamitin po nila pagpunta ng Hong Kong tsaka Singapore to Manila. Kung hindi naman po matatapat na pagbaba nila ng cruise ship ay makakakuha ka agad ng flight pauwi ng Manila po So pag-usapan po natin yung pamasahe or gagastusin sa cruise ship. Ito po ay guys hindi po ito per room, kumbaga per head po ito. So ito po ang pinakamura ay $893. So yan po pinakamura na po yan. So, 893, kumbaga, kwentahin nyo na lang po guys, i-multiply nyo na lang po sa 58 po, And syempre, sa interior part po na kwarto yan guys. So, walang view. So, pipiliin mo, since magkukrus na rin lang naman, ay syempre, yung may balcony, o kaya sa suite, di ba guys? And sa suite po guys, is $1,923 per head. So, roughly, nasa po yan. Per head po ito guys per head. Roughly nasa 112,000 sa isang tao. So yun guys, 112,000. So kung isasama mo pa yung papunta sa Hong Kong na pamasahe, kasama hotel doon, and sasama mo rin yung Singapore to Manila, sige, pagpalagay na natin na may hotel din, tsaka yung pamasahe. So rough estimate lang po ito hindi po ito eksakto. 112,000 plus pamasahe at saka hotel. So, pwede na po siguro yung mga 160,000 per head. So, yun po guys. 160,000 per head po siguro yun, Kumbaga, wala pang gaanong gagastusin doon. At ano naman po ang kasama dito sa cruise ship sa babayaran mo na 112,000. So, ito po guys. Tingnan po natin kung ano ito po guys. So, included na po dyan yung breakfast, lunch, and dinner, tsaka dessert. So, water, coffee, selected juices, and mga tsaa, ganyan, spectacular show, mga palabas po dyan, entertainment, sa lahat po ng mga ages yan. So, pwede naman po kung ang mga big three love team, kasali po sila lahat dyan. Amenities and facilities. Yan, so yung kwarto na komportable, onboard service, cutting-edge fitness facilities, so pwede na po yan, libre na. World-class entertainment, naku, sarap po dyan guys, kasi nag-work tayo dyan dati sa engineering department po. Ay water pool, lahat na rin po ng mga rides, and restaurant style and buffet dining, kasama na po doon guys, sa 112,000 pesos per head. So guys, konting idea lang, pero ito po pwedeng magbago anytime. So yun. Bagay din ang FC bro. Bagay na bagay. Pati lahat ng
Lahat ng love team. Ay, dyan na magkakaisa. Ano? Oo, dito Yan na. magkakaisa sa cruise ship, guys. Sarap. Ano, Joms, payag ka dun sa cruise ship. Masakay tayo ng cruise ship. Cruise ship? Saan? Sa ano, pumuntang Hong Kong, Singapore. Cruise ship, Hong Kong. 1 week daw sabi ni Kalinga Prab. Tama po, 1 week po yun. Tanong, kaya mo daw ba sabi ni Joms? Oh. Jump pa, enjoy. Oh. Jump car, cruise ship. Ayun guys, oh. Jomcar, Danjoy, tsaka EDC. Nako, saya nito guys pagka natuloy, no? Grabe, abangan natin yan guys. Baka sakaling matuloy. Sige. Kailan? Sige. Oh. Ay, 1 week kang nasa gitna ng dagat. jump car. Baka naman. Actually guys, yung ano, no? Yung pong Hong Kong to Singapore na cruise, dadaan po yan sa may stopover po siya, pwedeng mamasyal. Dalawang lugar po sa Vietnam, tsaka isang lugar po sa Thailand bago makarating po na Singapore. So yan po yung mga stopover ng Costa. So yan po guys. Ay, ang di magpapahuli talaga ang jump car. Yan. Ang Danjoy. Marami to, mayayaman ang mga sponsor nito. Ang problema, ang EDC, guys. Nako, problema daw ang EDC. Wala na eh. Sagad na. Napiga na ng gusto. Mayaman na. Ito. Grabe. Wala. Napiga na lahat, guys. Nako po. Ito, mga bago lang si Papa Dan talaga. Bago lang kami. Bago lang, ano to eh, kumbaga fresh. Pagbalik na rin, tumiro na malapit na mabubukas. Delikado yun. Oo. Makapakin na nito. Grabe. Tapos si Papa Joms, ito, simple lang ito pero alam ko rock ito eh. Kaya wala tong problema. Ano, sabi mo, darak? Rock. Tigasin. So yun guys, no? Huwag po kayong magagalit sa sinabi ni Red Zane na napiga na, wala nang may bibigay mga supporters ng EDC. Siguro po ganito po yung ibig niya sabihin siguro. Kakatapos lang po kasi ng pabahay, tsaka alam naman po natin na napakalaki ng budget na yan. Kahit si Kalinga Prab, nagdagdag na rin dyan sa talagang budget niya, ano? Siguro, sinabi niya napiga kasi nagdahan-dahan muna sila, di ba guys? Kumbaga, slow down. Kahit naman po kasi mga mayayaman, ang mga sponsors, hindi naman ibig sabihin na kung may pera sila, ay ibibigay nila lahat po. Ay pamimigay po nila lahat yun. Siyempre, may mga pinagkakakitaan niyan, may mga negosyo. So, kailangan ituloy pa rin yung negosyo nila. Kumbaga, ang ibinibigay lang naman ng mga mayaman guys, kumbaga yung kanilang surplus money. Yung mga sobra-sobra, mga nakalaan na yun eh. Kumbaga, naka-set aside na yung kanilang pamigay. Meron din para sa negosyo at pamilya po nila at mga ibang pangangailangan po nila. Siguro hindi lang na-explain ng maayos ni Red Zane, kaya wag po natin ibabash. And sabi nga din ni Papa Eds dyan guys, nagpapahinga din sila. So yun, hindi pwedeng ibigay lahat-lahat kay Biancy. And since naki-Biancy na po yung mga talagang totoong pangangailangan niya po, So yun lang guys, ang aking sariling opinion dito sa video na ito. And gusto ko kayong pasalamatan muli sa pagsama sa akin sa video na ito. God bless sa lahat and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So shout out po muli sa inyong lahat ng mga solid Kalingap supporters and ganoon na rin po syempre sa aking mga subscribers. So bye-bye po muna, pansamantala. Bye.